Magandang araw. Naniniwala pa ba kayo sa kulam? Or naniniwala pa ba kayo na mayroong mangkukulam? Tama bang gumante sa isang tao na nakagawa sa'yo ng mali gamit ang kulam? Sa panahon ngayon, sa palagay niyo ba, meron pang mga mangkukulam? Well, for me, bilang isang paranormal enthusiast, paranormal investigator, at ancient mysticism practitioner, totoo na may mangkukulam. Pero sa panahon ngayon, bihira na ang tunay na mangkukulam. Maraming mga self-proclaim, oo. Kagaya na lang ng mga kumakalat na social media groups, especially sa Facebook, ang daming mga tao doon na nag-aalok ng kulam, parang, pamarusa, at kung ano-ano pa. Mga ritualista daw sila. Dito talamak din ang scamming. Napaka-gullible kasi ng mga Pilipino. Lalong-lalo na kapag usaping pag-ibig na yung pinag-uusapan. Kagaya na lang halimbawa kung nangaliwa ang asawa ang gusto ipakulam. Kagaya na lang ng isang tao na nag-message sa akin ngayon. Nagpagawa siya ng, sabihin natin, kulam at gayuma para bumalik yung asawa niya at kulam naman para doon sa kabit ng asawa niya. Hindi ko napapangalanan yung mangkukulam na binanggit niya dahil kakilala ko daw. At hindi ko na rin papangalanan yung babae na nagpagawa. Para at least, para na rin sa privacy nila. At tignan natin kung ano yung nangyari sa kwento. Pakinggan natin yung kwento niya. Ito yung kwento. Hi, Papa Don. Ang tagal kitang hinanap, buti at bumalik ka na ulit. May gusto lang sana akong ilapit sa'yo. Last 2024, mga bandang August, nagpagawa ako ng ritual sa isa sa mga kakilala mo. Ang ipinagawa ko ay gayuma at pamarusa para doon sa asawa ko at sa kabit niya. Ang sabi sa akin ng taong nilapitan ko, kailangan ko daw muna pag-isipang mabuti ang ipapagawa kong pamarusa dahil kapag naisagawa na raw iyon, hindi na pwedeng baguhin o bawiin dahil ang mga espiritong ginamit at tinawag para sa ritual ay maaaring magalit at gumanti sa amin. Halos 2 linggo rin akong nag-isip. Siyempre natakot ako sa posibleng mangyari at maging balik sa akin. So ayun na nga, lumipas ang 2 linggo. Desidido na talaga akong ipakulam ang malanding kabit ng asawa ko. At siyempre, pabalikin sa akin ang asawa ko dahil may 2 kaming anak. Ayoko kasing lumaki sa broken family ang mga anak ko. Medyo malaki yung halagang kailangan ko ibayad sa ipapagawa kong 2 ritual. Kaya humanap talaga ako ng paraan para makuha ang perang yun. Noong inumpisahan na ang ritual, ang sabi sa akin, uunahin raw na paghiwalayin ng asawa ko at kabit niya. At pagkatapos, isusunod ang pamarusa. Papapangitin daw ang mukha ng babae at bibigyan ng matinding kamalasan. Nung una talagang nakaramdam ako ng takot. Pero habang nakikita ko ang mga post nila sa social media, unti-unting nawawala ang takot ko. Mas tumindi ang galit ko at kagustuhan makaganti doon sa babae. Paglipas ng 2 linggo, nakaramdam ako ng mga kakaiba sa sarili ko. Madalas na ako nagigising ng alas 2 at alas 3 ng madaling araw. May mga pagkakataon pang parang may nakatitig sa akin habang natutulog ako, kaya palagi ako nagigising ng mga alanganing oras. Madalas na rin akong balisa at halos hindi na makapag-focus sa trabaho. Kaya sinabi ko iyon sa taong nilapitan ko. Ang sabi naman niya sa akin, maaaring nagpapagamot daw ang ipinapakulam ko at ibinabalik sa akin ang ginagawa namin. Natakot ako kaya nagpataro reading ako. Doon lumabas na may kamag-anak daw na manggagamot ang babae ng asawa ko at naramdaman daw nito na kinukulam ang kamag-anak kaya ibinabalik sa akin ang ipinagawa kong kulam. Hindi ko alam kung ano ang gagawin noon dahil takot na takot ako. Ang payo naman sa akin ng pinagpagawaan ko, siya na daw ang bahala. Magdagdag na lang daw ako ng bayad at mas lalakasan pa niya ang kulam na ginagawa. Dahil nga takot na takot ako, pumayag ako sa sinabi niya. Pagkatapos ko magbayad, imbis na mawala ang mga nararamdaman ko,
mas lalo pa itong lumala. Dumating sa point na payat na ako dahil hirap na akong matulog at di na rin makakain na maayos. Palagi na rin akong binabangungot at paulit-ulit lang ang panaginip ko. Hinahabol daw ako ng malaking anino na may mga pulang mata. Lahat ng nangyayari sa akin sinasabi ko sa pinagpagawan ko ng kulam. Kung ano-ano rin ang mga inaalok niya sa akin. Kung ano-anong mga pangontra at mga dapat gawin at mga dapat kong bilhin. Second week ng October, hindi ko na talaga kaya yung mga nangyayari sa akin. Kaya naghanap na ako ng albularyo. Online din. Taga Cavite. Ginamot niya ako online. Nagtanong lang ito ng mga nararamdaman at naranasan ko. Hindi ko binanggit sa kanya na nagpagawa ako ng kulam. Ang sabi ng manggagamot, lumabas daw sa tawas na ipinapakulam ako ng isang babae at isang lalaki na naiinggit sa akin sa trabaho. Gusto daw nila akong maalis sa trabaho para sila ang pumalit sa posisyon ko. Grabe ang takot ko noon. Nadagdagan pa ng pagkalito dahil wala naman akong kaaway sa trabaho ko. Lahat ng tao doon kasundo ko at madalas pa nga akong kamustahin dahil sa biglaang pagpayat ko at pag-iiba ng itsura. Nung matapos ang gamutan, medyo gumaan naman ang pakiramdam ko. Nakatulog rin ako ng maayos noong mga sumunod na gabi. Medyo bumalik na rin ang gana ko sa pagkain. Makalipas lang ang 1 linggo, bumalik na naman ang sleepless nights ko. Ganoon pa rin ang mga panaginip ko. At naging balisa na naman ako dahil madalas na namang nagigising ako sa madaling araw. Nag-chat ulit ako doon sa pinagpagawan ko ng kulam para sana maliwanagan ako pero hindi na siya nagre-reply sa akin. Umabot na ng 2 linggo ang paghihintay ko pero wala talaga siyang paramdam. Mabuti na lang, dumalaw ang nanay ko galing ng probinsya kasama ang tito ko na magpapacheck up sa mata dahil sa katarata. Nung nakita ako ng nanay ko, gulat na gulat siya sa itsura ko. Halos maluha-luha siya noong yakapin ako. Yung tito ko naman, biglang inutusan si nanay na bumili raw ng kandila at posporong kulay pula ang pangsindi. Hindi ko alam na ang tito ko na yon ay naging albularyo na rin pala. Habang bumibili si nanay ng kandila at posporo, kinausap naman ako ni tito. Pinagalitan niya ako. Sabi sa akin, sa susunod raw na magpapagawa ako ng kulam, siguruhin ko na tunay namang kukulam ang lalapitan ko. Nagdaan sa tamang proseso ng pagbibigay ng kapangyarihang kulam. Dahil kung hindi raw, mataas ang tsansa na ang taong nagpagawa ang siyang tatamaan ng pamarusa. Alam niya daw na masakit ang pinagdadaanan ko dahil sa asawa kong ng babae. Pero sana raw, inalam ko muna ang mga magiging kapalit ng ipinapagawa ko. Pagdating ni nanay, kaagad na sinindihan ni tito ang kandila. Pinahiran din niya ng langis ang noo ko at nilapatan ng papel. Kumuha rin siya ng 3 palito ng posporo at ipinatong iyon sa tuktok ko. Habang nagsasalita ng pabulong si tito, ramdam na ramdam kong unti-unting bumibigat ang ulo ko. Habang tumatagal, pasakit na ito ng pasakit. Noong alisin ni tito ang papel sa noo ko, bumakat doon ang isang imahe na siya ring madalas kong napapanaginipan. Hinipan ni tito ng 3 beses ang ulo ko at pagkatapos, ipinakuha niya sa akin ang 3 palito ng posporo. Grabe, di ako makapaniwala. Kasi yung 3 palito ng posporo, bali-bali na. Hindi ko naman nakita o naramdamang hinawakan ulit yun ni tito pagkatapos niyang ipatong yun sa ulo ko. Ang sabi ni tito, pinutol na raw niya ang ugnayan namin ng espiritong natawag na mangkukulam na siyang kumapit sa akin. Nang dahil raw sa matinding galit at sama ng loob ko, ay kumapit iyon at ako mismo ang gustong bahayan. Pinakita ko kay tito ang picture ng nilapitan kong mangkukulam. Natawa lang siya pero hindi nagsalita ng kahit na ano. Kinagabihan, pagkatapos namin kumain ng hapunan, nagsabi si tito na hindi kulam ang sagot sa problema ko. Minsan, kailangan ko raw tanggapin na ang isang taong hindi laan sa'yo, kailanman ay hindi mananatili sa buhay mo.
Hayaan ko na raw ang asawa ko at kung kami talaga ang para sa isa't isa ay babalik ito. Natauhan ako sa sinabing iyon ni Tito. Tinanong ko rin siya kung paano ba malalaman kung tunay ang isang mangkukulam. Pero hindi niya ito sinagot. Hinahanap ko noon ang Facebook mo para ipakita kay Tito pero hindi kita ma-search. Sa ngayon maayos na ako. Natanggap ko na ang katotohanan na hindi na kami magkakaayos pa ng asawa ko. Ang gusto ko lang sanang ilapit sa iyo ay yung itinanong ko kay Tito tungkol sa pagiging tunay na mangkukulam. May ganoon ba talaga? Saka bakit kaya ako ang pinuntirya ng espiritong ginamit ng mangkukulam na nilapitan ko? Grabe yung pinagdaanan na yun ni Ma'am. Imaginin mo, nagastusan na siya. Siya pa yung kinulam. Talamak na talamak kasi talaga sa social media ngayon, lalo-lalo sa Facebook. Yung mga groups, yung mga Facebook groups na nag-aalok ng kulam, barang, pamarusa, at kung ano-ano pang mga ritual na sinasabi nila. Mga ritualista daw sila. Magagaling magsalita itong mga tao na to, magagaling mangbinsi. Siyempre, ikaw lalapit ka sa kanila kasi nga, problemado ka at gusto mong maayos. So, imbis na mapaayos, madalas lalo pang nagiging magulo, lalo pang nagiging komplikado. Kagaya na lang nang nangyari kay Ma'am. Yung doon sa sinasabi niya na kumapit sa kanya yung espiritu ng mangkukulam, yung ginamit na espiritu ng mangkukulam, doon pala mapapansin na natin na talagang napakalaki ng pagkakamali na nagawa ng mangkukulam. Bakit yung nagpagawa ang binira at hindi yung mismong target? Tinanong ko si Ma'am kung ipinakita ba sa kanya yung proseso o sinabi ba sa kanya yung proseso. Ang sabi, hindi, dahil pribado daw yun. Pwede naman siguro. Tapos tinanong ko rin siya kung anong specimen yung ipinasa niya. Specimen ito kasi yung kailangan para makapag-build ka ng connection doon sa tao na kukulamin mo. Sabi niya sa akin, picture lang daw ng babae at saka full name at saka birthday. Yun daw yung ipinasa niya. Tapos isa pa yung tanong niya sa akin ay kung totoo ba talaga ang mga mangkukulam at ano ba yung kaibahan ng tunay na mangkukulam sa peking mangkukulam. Napakalaki. So ganito, lumaki ako sa pamilya na mulat sa ganitong klase ng gawain. Hindi lang kulam ha. Kumbaga ang lola ko kasi nung nabubuhay pa ay pinakamagaling na albularya. Meron siyang pinsan na pinakamagaling na antingero sa lugar namin. Mga tiyuhin ko, mga marurunong, may mga kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Sa kanila ako lumaki, sa kanila na ako tumanda, at sa kanila na ako nagkaroon ng isip. Kaya talagang ito na mismo yung kinalakihan ko na gawain. Ang pagiging mangkukulam, may iba't ibang proseso yan ng pagpapasa. Ang isa sa mga tatandaan ko na sinabi sa akin ng isa sa mga mangkukulam na nakilala ko, para maging mangkukulam ka ganito, kailangan mong humanap ng maestro o taong magpapasa sa iyo ng kakayahan ng kulam. Pangalawa, kailangan mong pumunta sa sa simenteryo tuwing hating gabi ng nakahubot-hubad para magdasal. So, siyam na gabi mong gagawin yun, siyam na hating gabi mong gagawin yun. Sabi niya, sa unang 3 araw daw, wala ka pang mararamdaman. Yung sumunod na 3 araw, mararamdaman mo na yung presensya ng mga espiritu sa paligid. And then, yung sumunod na 3 araw, yung pang-7, doon maririnig mo na sa tenga mo na parang para siyang yung TV na walang stasyon, parang ganon. Tapos nag-growl. Yung pang-8 araw, maiintindihan mo na yung salita. Yung pang-9 na araw ang pinaka nakakatakot sa lahat. Kasi sa pang-9 na araw, kailangan mo magdala ng itim na manok, itim na kandila, at pulang kandila. Maririnig mo na sila, makikita mo na sila sa peripheral vision mo. Pagkatapos mong magdasal, igilitan mo yung liig ng manok, tapos hayaan mong tumulo ang dugo, and then bitawan mo yung manok. Pag bitaw mo ng manok,
Hayaan mo siya, sundan mo siya kung saan siya hihinto o mamamatay. Doon mo ngayon itutulos yung kandilang pula para sindihan. At bago daw maubos yung kandila na yun, kailangan nakatakbo ka na palabas ng sementeryo. Meron ka daw maririnig ng mga boses, mga pamilyar na boses. Siguro boses ng anak mo kung may anak ka, boses ng nanay mo, kapatid mo, kakilala mo, best friend mo na tumatawag sa'yo para bumalik. Wag na wag ka daw lilingon dahil hindi ka na makakalabas ng buhay ng sementeryo. Pagkatapos noon, siyam na Sunday ka naman ng mga aagaw ng ostya na isusubo ng pari doon sa taong nagkukumunyon. Aagawin mo yun, dadakmain mo. Di ba? Sa siyam na Sunday mo gagawin yun. So wala siyang sinabing specific na simbahan, kung isang simbahan lang ba ang pagkukunan mo noon o iba-iba para hindi ka mahuli. Kasi siya naman namang matinong tao mang aagaw ng ganon. And then yung pinakalas, kailangan mong humanap ng isang lugar na walang makaka-istorbo sa'yo, walang kakausap sa'yo dahil 21 days ka na dapat nakakulong lang sa loob ng bahay o hindi kaya sa isang lugar para magdasal ng magdasal. Para kumapit sa iyo ang kulam. Hindi ka kakain ng mga pagkain. Ang kakainin mo lang yung ostya. Hahatiin mo sa dalawa ang bawat ostya. So, siyam yun. Ibig sabihin, sa siyam na yun, magiging 18. So, yung 18 na yun lang yung magiging pagkain mo. Kalahati ng ostya sa isang araw. Tapos tuloy-tuloy yung pagdadasal mo. Pagkatapos noon, pagkatapos ng bali 21 days ka na kailangan magkulong sa lugar na napili mo na hindi ka may istorbo. So 18 days ka lang na makakakain. Tapos yung mga susunod na days kailangan mo na talagang enjoy yung gutom. Ngayon, pagkatapos ng 21 days, bibilang ka ng 3 araw at kailangan mong puntahan ng maestro mo at sabay kayong pupunta sa isang rumaragasang ilog o yung buhay na ilog. Pagdating ng alas 3 ng hapon, doon ka babautismo man bilang isang tunay na mangkukulam. Isa lang yan sa mga proseso pero marami pang mga ibang proseso o pamamaraan para makapagpasa ng kapangyarihan ng pagiging mangkukulam. Sa palagay ninyo, sa modernong panahon ngayon, meron pa bang gagawa nun? Pupunta ka ng sementeryo, mang-aagaw ka ng ostya, magkukulong ka sa kwarto ng 21 days. Hindi basta-basta maging mangkukulam at hindi rin basta-basta nakakakuha ng kapangyarihan ng kulam. Yan ang katotohanan. Kung tutusin nga, bibihira na lang ang nakakaalam ng proseso na to. At ang mga nakakaalam na ng proseso na to, yung mga tao na nagdaan dito, yung mga tao na nakagawa na nito, yun yung dasal, hindi na dapat sabihin yun dito dahil napakadelikado, napakahirap at napakadelikado kumuha ng kapangyarihan ng pagiging mangkukulam. Hindi ito basta-basta. Dahil pagkatapos ng mga yon, pagkatapos ng mabautismuhan, marami ka pang kailangan gawin. Kaya lahat tayo mag-iingat bago magtiwala. Isa pa, kung talagang ang tao ay hindi para sa'yo, tanggapin mo ito ng maluwag sa puso mo. Huwag ka nang gumamit ng kahit na anong bagay na pwedeng makapanakit sa kanila o para gumanti sa kanila. Ayusin mo yung sarili mo, i-improve mo yung lahat sa sarili mo, and then tignan mo ang sarili mo dahil hindi ka naman iiwan ng isang tao kung walang pagkakamali sa iyo, walang pagkukulang. I-analyze mo maigi yung sarili mo kaysa isisi mo sa iba yung masamang nangyayari sa iyo ngayon. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Sana nagustuhan niyo yung kwento na to.